Sa kanyang pagdalo sa Leaders Conference ng Hakbang ng Maisog Misamis Occidental Provincial Council sa Tangub City, muling iginiit ni Vice President Sara Duterte ang kahalagahan ng pagiging mapanuri sa pagpili ng mga kandidato sa darating na halalan. Binigyang diin ni VP Sara na hindi dapat basta bumoto ang mga Pilipino base sa ayudang natanggap mula sa isang kandidato dahil ito ay madalas gamitin bilang paraan para gawing tila legal ang vote buying. Kabilang sa mga programang kadalasang ginagamit ng mga politiko para makahikayat ng boto ay ang Medical Assistance for Indigent Patients o MAIP, tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers o TUPAD, Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS, at ang Abot Kamay ang Pagtulong o AKAP program. Hinumduman nato na dili nato na utang sa tao nga naghatag. Kaya nga naman, proyekto man na siya sa gobyerno. Taxpayers money man ang ipundo para sa proyekto. Dili man kwarta gikan sa iyang negosyo ang ipundo niya sa proyekto. Kung ibuto ko maning tawhanan ni dili tungod kay MAIP, dili tungod sa AIC. Nagpaalala rin si VP Sara na hindi sapat ang pagiging kaanak o kapangalan ng isang kilalang politiko para mahalal sa pwesto. Dili na mo boto o tao nga tungod kay anak, igsuon, apelido, asawa, pagumangkon, igagaw, tan-awon po na to. Beyond sa iyahang apelido, unsabay kapasidad aning tawhanan ni. Unsabay iyahang kakayahan nga mo serbisyo para sa amoang komunidad. Binigyang diin ni VP Sara ang kahalagahan ng hindi na muling pagboto sa mga kandidatong nangakong magseserbisyo pero hindi naman tumupad nang sila ay naupo na sa pwesto. Aniya, pumili ng mga kandidatong may tunay na kakayahan at malasakit sa bayan. Daan-daang individual ang kinita ni Vice President Sara Duterte sa ginanap na Leaders Conference ng Hakbang ng Maisog Misamis Occidental Provincial Council sa Tangub City. Dito nagpasalamat ang pangalawang Pangulo sa kanilang mga suporta sa mga kandidato ng PDP laban para sa pagkasenador at maging ang ibang guest candidates ng partido na may kaparehong pananaw para sa pag-unlad ng Pilipinas. Ang mga guest candidates kay doon na may mga kandidato na pareho o vision, pareho tumong sa ato ang kanan. Ang makita nato ang ato ang nasod nga hindi nga ba si ulahi sa kanan, ulahi sa mga silingan nato, dili sa Southeast Asia, ulahi sa tibuok kalibutan. So daghang salamat sa inyong suporta sa ato ang mga senators sa PDP laban yung mga guest candidates nato sa PDP laban. Matatandaan na sa proclamation rally ng PDP laban, opisyal na inendorso ni Vice President Duterte ang 9 na kandidatong tumatakbo sa ilalim ng partido, kabilang sina Pastor Apollo C. Quiboloy, Senator Ronald Bato de la Rosa, Senator Christopher Bongo, Attorney Raul Lambino, Attorney Jesus J.V. Hinlo, Attorney Vic Rodriguez, Attorney Jimmy Bondo, Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta at Philip Salvador. Sa kanyang talumpati, may isa pang panawagan ang pangalawang Pangulo. Yan ay wag ng pagbigyan na makakuha ng pwesto sa Kongreso ang mga party list sa ilalim ng Makabayan Bloc. I-block na nato na. Una na rin binigyang diin noon pa man ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC at maging ng mga dating kasapi ng mga party list na ang Kabataan, Bayan Muna, Alliance of Concerned Teachers o ACT at Gabriela ay konektado sa Communist Party of the Philippines, New People's Army National Democratic Front o CPP, NPA, NDF. Katunayan, ang kasalukuyang representante ng ACT Teachers at tumatakbong senador ngayong halalan na si Franz Castro ay convicted sa kasong child abuse. Si Castro kasama si former Bayan Muna Congressman Satur Ocampo ay nahuli ng mga otoridad noong 2018 na nandukot ng 14 na menor de edad na katutubo sa Talaingod, Davao del Norte.
Hindi magkamayaw ang mga residente ng Barangay Dulho Fatima sa pagsalubong nila kay Vice President Inday Sara Duterte. Malalakas na hiyawan at kaliwat ka ng selfie ang pinaunlakad ng bise sa mga taga-suportang Cebuano. Umaga pa lang nitong Miyerkules nang nakipagkamustahan na ang pangalawang Pangulo sa ilang barangay ng Cebu kasama si dating Cebu City Mayor Michael Rama sa pagbisita nito sa mga taga-suporta. Mao gani nang kinahanglan jud ko mo anhi kay kinahanglan jud ko magpasalamat sa mga Cebuano. Isip usapod ka Cebuana no, ang mga kagikan sa ako ang inahan ug amahan na gikan sa Cebu, gikan sa Tuburan, gikan sa Danau, lain pang mga municipalities sa diri sa Cebu. Mao nang kinahanglan jud nga personal ko nga magpakita sa ilaha ug magpasalamat sa mga Cebuano. Layo ni VP Sara na magpasalamat sa mga Cebuanong mainit pa rin ang pagsuporta at nagtitiwala sa Office of the Vice President. Una nitong dinalaw at nakadaupang palad ang mga taga-barangay Ermita at nang kinahapunan sinundan ng mga taga-barangay Dulho Fatima. Halos hindi na madaanan ang pangunahing kalsada ng Barangay Dulho Fatima na inokupan na ng mga nag-aantay na residente sa pagdaan nito. Pati mga bata ay kilala ang Vice Presidente at nakipag-selfie na rin. Halos lahat ng senior citizen na nag-abang sa mga kalsadang dadaanan ni VP Sara ay nakakuha ng pagkakataong makalapit at makausap ito. Pasalamat ko kay Mayor Mike Rama, Vice Mayor Dondon Antiveros, sa ato ang mga konsehal sa North o South no, sa ilahang partido kay gidawat ko nila. So na ako'y plataporma nga mulakaw dinhi para magpasalamat ubanan po sa ilahang pagpangampanya. Halos magdadalawang kilometro ang haba ng kanyang nilakad at bawat sulok ay may nag-aabang na taga-suporta na nagnanais na makamayan man lang ang pangalawang Pangulo. Pero sa mga sumusunod, hopefully, available lang ako ang schedule and makatambong ko sa uban pang rallies. Sa kabilang banda sa panayam kay VP Sara patungkol sa utos ng Korte Suprema na dapat magkomento ang Kamara at Senado hinggil sa pagpapawalang bisa ng ika-4 na impeachment case, ay ito lang ang kanyang naging sagot. Ug ang mga abogado po ang mas nakasabot kung unsa ang proseso sa impeachment. Sa tanong kung bakit wala ito nung bumisita si dating Pangulong Duterte sa ginawang indignation rally ng PDP laban dito sa Cebu, ay mabilis ang naging tugon nito. Yes, of course. Oo, gi-promise ko ni kay Mayor Mike kaniadto noon nagbisita kog Cebu pero wala ko nagkapanahon nga muumban sa ilaha. So nag-promise ko sa iyaha nga mubalik ko o nag-buhat schedule para sa ilahang pundok nya ningon ko nga muumban ko sa ilaha. Samantala, sa halos 3 oras na paglilibot ni VP Sara sa nasabing barangay, kapansin-pansin na wala ang presensya ng kapulisan na sumabay sa isinagawang handshaking para magbigay seguridad sa pangalawang Pangulo ng bansa. Pasalamat ko kay Mayor Mike Rama, Vice Mayor Dondon Antiveros, sa ato ang mga konsehal sa North o South no, sa ilahang partido kay gidawat ko nila. So na ako'y plataporma nga mulakaw dinhi para magpasalamat ubanan po sa ilahang pagpangampanya. Inaasahang muling maglilibot si VP Sara sa ilan pang mga barangay ng syudad bukas ng umaga.